Ating alamin ang kwento ng isang kusinero sa barko na nagretiro na sa mundo ng paglalayag at ngayon nandito na sa Australia na nagtatrabaho bilang isang chef sa hotel at masayang naninirahan kasama ang kanyang asawa. Yan, ito na naman, nagbabalik ang inyong lingkod at meron na naman tayong makakapanayam na dati rin nagbabarko na ngayon ay nandito na rin sa Australia. Kaso nga lang, siya ay malayo, nasa ibang state siya at ako nandito naman sa Sydney. Kaya dito na lang muna kami mag-usap gamit ang internet or Zoom. So, pinapakilala ko si ikaw na magpakilala sa sarili mo. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Salvador Calidayan Jr. Kilala rin bilang si Cali in Australia. So magandang hapon po sa lahat ng nanonood at mga taga-subaybay ni Kusinero ngayon. Unahin natin yung tanong ko na ano yung posisyon at trabaho mo sa barko? Yung huli ko pong trabaho sa barko is chef de partie ako sa National Geographic. Wow. Ayun, tapos yung National Geographic is isa siyang expedition ship, which is ang biyahe niya, kaya siya tinawag na expedition ship. Hindi siya katulad ng mga literal na cruise ship, ng mga pangkaraniwang cruise ship. May mga pasahero din kami, pero mga more on VIPs. Tapos yung itinerary namin is out of this world, like Antarctica, North Pole, South Pole, mga ganung klaseng lugar. Hindi pang ordinaryong bansa na napupunta. Hindi siya pumupunta sa mga bansa na pinupuntahan ng mga regular na cruise ship. More on kaya expedition. Bilang isang mayor o chief cook sa barko, ano yung pinakamahirap o pinaka-challenge na hinarap mo sa barko? Hindi pa naman kasi ako naka-experience ng maging ako yung pinaka-amo sa barko. Pero siguro, ko na lang yung tipong, yung trabaho ko kasi dati sa barko, sa fine dining restaurant ako. Siguro ang pinaka-main challenge na nangyari sa akin yun, yung nagkaroon ako ng mas mataas sa akin, sous chef, yung pinaka-supervisor ko. Nagkaroon ako ng amo na medyo tagilid. Sabihin na lang natin na tagilid. Kasi hindi siya tawag rito. Parang nakapasok lang kasi siya dun sa, sa company na yon because of connections. Okay. Pero, kaya sabihin na lang natin tagilid. So, to cut the long story short, ako yung nag-acting sous chef. Nagpalit kami ng position. Yun lang siguro yung pinakamahirap na tawag dito. Yun yung pinaka-challenging sa akin kasi, alam mo yung sleepless nights, nagpapahinga na ako sa barko pero iniisip ko pa rin yung kung ano yung gagawin para bukas. Which is dapat siyang nag-iisip para sa akin. Ayun, so, ayun yung pinakamahirap na part. Kasi, mental siya kasi hindi naman, kung yung sahod niya, sinasahod ko, tapos ganun yung trabaho ko, yun siguro medyo mas masarap sa pakiramdam. Pero yun nga, given the fact na hindi siya ganun yung sitwasyon, pinaka-challenge talaga siya. Pero happy naman lahat kasi nagawa naman namin napatakbo naman namin yung restaurant ng maayos hanggang matapos yung kontrata. Ano yung pinakamaganda at di mo makakalimutan na karanasan mo sa pagiging isang seaman? Siguro, maganda na karanasan ko sa pagiging seaman is yung na hindi ko makakalimutan yung unang-una. Unang-unang kontrata ko, unang-unang pagsampa ko kasi yun yung yun yung umpisa ng lahat ng mga pangarap. Kung bago sa lahat. Bago sa ano mo. Kumbaga mag-uumpisa ka clean slate, alam mo yun, kulay puti yung coupon band, tapos susulatan mo, pipintahan mo siya lahat ng mga tawag dito, memories, experiences, yun. So, actually, hindi ko lahat ng mga nangyari sa akin yung first contract ko, kung paano ako nag-umpisa, kung paano ako na hard time, kung paano ako natuto, lahat, yun para sa akin lahat yung tinitreasure ko pa rin siya. Magkano yung sinasahod ng kusinero sa ganyan na barko ng expedition ship? Yung sinasahod ko sa National Geographic noon, as a chef de partie, 3,000, minsan 3,000, pinakamalaki ko yata is $3,300 US. Kasi iba yung overtime namin eh. Pero ang ang pinirmahan ko lang na kontrata noon as a CDP noon is 2,600. Okay. Pero meron kaming guaranteed tip, tsaka overtime, umaabot ako ng 3,000, 3,300, yan ang pinakamataas. Okay. Tapos gaano katagal yung kontrata mo noon? 9 months. Same din sa amin sa running vessel. Bakit mo naisipan na magretiro ng maaga? Napakagandang question yan, Yorno. So, to be honest, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho sa barko katulad ng mga amo ko na 50 years old, 55, 60, mga ganyan. No? So, me, being as a provider for my family, hindi lang dapat para sa akin na pinoprovide ko sa kanila is financial lang.
So dapat well-balanced. Meron din dapat na, alam mo yun, yung andun ka rin, yung presence mo, nandun ka rin dapat na, hindi naman importante kasi lahat pera eh. Kailangan ka rin ng, ng mga anak mo. Kasi ako bilang, lumaki ako na yung mga magulang ko is OFW din, workaholic din. So alam ko yung pakaramdam ng walang kinakagisnan na magulang. So ayoko yun mangyari sa sarili kong pamilya. Kaya nag-isip talaga ako ng paraan. Awa naman ng Diyos, nagawa, yung pangarap, yung ginul ko naman is natupad. So yun yung para sagutin ko yung question mo yun yung pinaka-factor ko, yung family ko. Since pareho naman tayo nag-retiro na sa pagbabarko, pwede ba namin malaman kung ano yung status mo dito sa Australia? Ang status ko dito, currently in a working visa, or 8-2 visa, which is good for 2 years. Ayan. So, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nakapunta dito sa Australia at kung magkano yung mga nagastos mo bago ka makarating dyan? So, ayun, nakapunta ako dito sa Australia sa tulong ng agency. Yung agency na yun na nakatulong sa akin is Peloton Work Ready. Ayun, nag-apply ako sa kanila nung naka-bakasyon ako. And then, pinalad naman tayo na nangailangan talaga sila. So, ang bilis lang din ng naging proseso. Pero, wala akong binayaran sa kanila, which is yun yung kagandahan. So, lahat, medicals, lahat ng fees. Siguro ang binayaran ko lang kung hindi ako nagkakamali, on top of yung gasolina na ginagamit ko papunta sa opisina nila. Yung visa at tawag doon, yung parang biometrics lang sa visa, which is 800 pesos. Tsaka yung ano ko lang, yung IELTS ko, which is may personal ano naman kasi yun personal document eh. Pero overall, wala. So bali yung Peloton Work Ready, meron silang office sa sa Manila or sa Philippines? Meron silang office sa Pampanga, but sad to say na hindi sila tumatanggap ng walk-in. So kung mag-a-apply ka sa kanila and then shortlist ka, sila magsasend sa'yo ng invitation to go to their office. Okay. So, bali, online ka nag-submit ng resume mo? Online. Sa Facebook page nila. Pero, bakit Australia yung napili mo at hindi dun sa ibang first world country? Actually, ganito talaga yan. Ang unang goal ko talaga is Canada. Canada talaga. Okay. Actually, pangalawang beses ko na kumuha ng IELTS kasi na-expired na yung una kong IELTS. Nakahanap na ako ng employer niyan sa Canada. Tapos, sa New Brunswick yun New Brunswick, Canada. And then, nung pinaprocess na yung papers namin, to cut the long story short, na-deny ako ng government ng Canada. So, bali na, i-lodge na yung application? Lahat, ginastusan na lahat ni employer yun. Ang nangyari, na-deny ako. Kasi ang pasok ko kasi nung dapat, hindi siya working visa yun. Ano yun? Atlantic Immigration Pilot Program. Okay, so, migrante ka na talaga. PR na. Pagdating mo doon, hindi mo na i-consider yung sarili mo as OFW pa rin. Alam mo yun? Yun nga lang, na-deny ako kasi high school graduate lang kasi ako yun eh. Okay. Yung katumbas ng high school graduate sa atin, since wala pa tayong K-12, ano siya, grade 10 lang siya. Pagdating sa Canada, dapat at least grade 12. So yun yung naging pinaka-concern. Yun ang reason ng yun yung naging basihan nila para ma-deny ako. And then yun, na-frustrate ako, ganyan. So naghahanap pa rin ako ng ibang options. And then yun, nakikita ko, mga Australia. Sad to say naman nun, hindi ko rin ma-push kasi ang laki ng perang kailangan eh. Ang dami ko napagtanungan, 400, 500,000 gumagastos sila ng ganyan. Pero sabi naman nila, tiisin mo na, worth it yan. Lahat ng nagsasabi ng mga tigagan dito. Nung nasa cruise ship pa ako nun, hindi pa ganun kalaki yung sinasahod ko. Tapos, ayun, luckily, nahanap ko si Peloton na hindi siya naniningil. The rest is history. Congratulations sa'yo. Thank you, Yor. Para sa'yo, saan ba mas mahirap na magtrabaho? Sa barko o dito sa lupa? At ano yung para sa'yo na pagkakaiba? Kung mas mahirap sa barko. So, wala nang mahabang story. Unang-una, kapag maalon, naglalaban yung mental mo, yung physical mo. Alam mo yun, kailangan ko itong trabaho na to, kailangan kahit susuka-suka ka na, tuloy ka pa rin. Pangalawa, susuka pero hindi susuko. Pangalawa, yung setting ng trabaho. 12 hours a day, 9 months straight. Walang day off. So, kapag pinikwento ko pa lang sa mga kasamahan ko dito na Australiano yung ganung klaseng setting, hindi masuka-suka na sila eh. Hindi nila lubos maisip na may ganung klaseng trabaho eh. Alam mo yun? Pero since tayo, kailangan natin ng pera, galing tayo sa mahirap na bansa o mahirap tayo, kailangan natin no choice eh. Pangatlo, mahirap din naman ang trabaho dito sa Australia. Sabihin na lang natin na pero iba yung pakiramdam nung umuwi ka araw-araw sa bahay mo. Tama, totoo yung napipil ko yan. Pag umuwi ka sa bahay mo,
ka na, alam, pagpasok mo ng pinto, magkaiba yung pakiramdam ng umuwi ka sa bahay kaysa yung pumapasok ka sa kabina. Alam mo yan? Magkaiba yun yun. Ewan ko, kailangan ko bang i-explain yung part. Iba siya. Iba, sobrang iba. And then, pagkagigising ako, dito sa kama na inihigaan ko, ang sarap. Ang gising ko sa kabina, malaki na sahod ko na to yun, nasa expedition na ako, Pagigising ako sa kabina ko, sa expedition ship, eto na naman tayo. Ganun. Dito, never ko naisip yun. Kumbaga yung cycle ulit-ulit lang, no? Oo. Dito always excited akong bumangon kasi alam ko na masaya ako eh. Tsaka may balance talaga. Di ba? Iba siya yun. Saan mas malaki yung sahod? Nung nasa barko ka pa lang bilang CDP or yung nandito ka na sa lupa bilang isang chef? CDP pa rin naman ako dito sa nakuha ko pa rin naman yung position dito sa Australia. Pero to be honest, mas malaki yung kinikita ko sa barko. Kasi buo ko siya nakukuha ron. Wala akong tax, wala akong binabayaran internet, wala akong binabayaran pagkain. As in lahat, libre, may tigalaba ako, etc. Dito kasi, lahat ng kilos natin dito sa Australia may bayad. Magbabayad ka ng renta mo, magbabayad ka ng sasakyan mo, ng insurance mo, ng gas mo, internet, pagkain, lahat-lahat. So, kung ang pera pag-uusapan, mas malaki ang masasave mo. Mas malaki yung may papadala mo sa Pilipinas. Pero para sa akin, worth it pa rin yung transition. Kasi, dito masaya ako eh. Hindi naman ganun kalaki yung kalakihan. Pero importante dito kasi dapat healthy yung bulsa natin. Healthy rin yung physical, pati yung mental natin. Di ba? Ayun. So, yun yung tinatawag na sinasabi nila na quality life balance. Ano yung maipapayo mo dun sa mga kabaro natin na nagnanais rin na magretiro o lisanin ang mundo ng pagbabarko at magsimula na lang dito sa lupa? Hindi man sa Australia, pwedeng sa Pilipinas, magnegosyo o sa ibang bansa. Siguro ang maipapayo ko sa kanila, una, silipin muna, i-re-evaluate muna nila yung status nila sa buhay. Kasi malaking transition to hindi to ganun ka basta-basta na biglaan, pinaplano dapat to. Kasi ito yung buhay, yung decision na gagawin mo sa buhay mo na wala nang balikan, wala nang atrasan. Ito na yun, parang kumbaga. So, i-re-evaluate muna nila yung sarili nila, yung kung gaano sila kahanda financially. Pangalawa, kung handa ka financially at preparado ka na, halimbawa, sabihin natin meron ka emergency fund na good for 1 year, na kahit mabaot ka na wala kang trabaho ng 1 year, makakasurvive ka, ituloy mo. Ituloy mo yung plano mo, whether business man yan, or whether Australia, Canada, US, Europe man yan. Dahil ituloy mo kasi iba yung pakiramdam ng kumpleto ka. Pag sinabi kong kumpleto, kasama mo yung pamilya mo, masaya ka, pwede kong masabi na kontento ka eh. Kontento ka sa araw-araw mo. Masarap din naman sa Pilipinas siguro, pero lupa rin ng Pilipinas eh. Kasi lupa rin naman siya ng Pilipinas, pero sad to say na yung opportunity para sa atin, kusinero or mga seaman, wala tayong bilang pag nasa Pilipinas tayo. Okay, maliit ang sahod ng kusinero. Anong gagawin nating mga seaman kung sabihin nating deck or engine tayo? Ang inaral natin is para sa pagbabarko itself eh. So anong bilang natin sa lupa? So hindi siya ganun kaano. So talagang ang buhay natin nasa barko. Kaya dapat pag-isipan nilang mabuti. Pero para sa akin, kung meron, kung kaya at handa ka, ituloy mo na. Dahil iba pa rin yung pakiramdam ng kasama mo yung pamilya mo, secured ka, masarap ang buhay, magaan. Ayun lang yun. Marami kasi sa akin nag-PPM na kapwa natin kusinero at gusto ko lang maano yung opinion mo kung ano ang maibibigay mong tips or advice dun sa mga kapwa natin na kusinero sa barko na gusto na rin pumunta specifically dito sa Australia, or ano yung pinakamagandang pathway para makapunta dito? Sa kusina, mga trabahador, kabaro natin kusinero? Kapwa natin kusinero, pero sa barko rin sila. Okay. So, kung ako ang maipapayo ko, never go for student visa. Why? Unang-una, sa panahon ngayon pinahigpit lahat. Kung mangungutang ka lang din para makakuha ka ng visa rito sa Australia, pag-isipan mo muna. Dahil una, limitado lang ang oras ng isang international student. Tama, totoo. Pangalawa, sobrang demand ng pagiging kusinero dito sa Australia. So pag sinabi kong sobrang demand, talagang shortage to the point na kailangan nilang kumuha sa ibang bansa. So dapat, since demand, i-grab natin yung opportunity, maghanap tayo ng mga oportunidad na
hindi tayo maglalabas ng pera. Tayo yung babayaran. Kasi ano na nga tayo eh. Kumbaga, kailangan nila tayo eh. Diba? And then, pangatlo, sabihin natin kasi meron din naman mga nag-PPM sa akin ng mga hindi pinalad na mag-apply sa mga agency na napusuan nila. Ito pinakamaganda. Pero money involved pa rin. Ganito ginawa ng mga sinaunang kong mga kasamahan sa barko. Kumuha sila ng lawyer dito sa Australia, Australian base Kumuha sila ng lawyer dito sa Australia at then nag-process sila, medyo malaki binayaran nila dito, 300, 400 din. So same din ang student visa actually, pero working visa sila. 48 to working visa, full-time work, so 38 hours a week. So medyo madugo lang siya, pero kung meron kang budget, yun ang maipapayo ko. Pero yun nga lang, kailangan legit yung mga lawyers na lalapitan nila. So kung meron ako mga kakilala niyan, siguro isa, dalawa, tatlo or apat na ganun ang ginawa nilang entry dito sa Australia. So para sa akin mas wiser 'yon kasi full-time ka kaagad eh. Oo, tama. So meron ka namang qualification sa resume mo. So why not? Kaysa mag-go ka ng student visa. So para sa iyo yung halimbawa maghahanap ako ng migration lawyer dito. Sa tingin mo, madali bang mababawi yung gagastusin ko dun sa migration lawyer? Like, sinabi mo 400, 300,000. Kung masisecure mo yung full-time work, I think yes. Okay. I think yes. Kasi ako, nung dumating ako dito sa Australia, full-time work agad eh. So, hindi ako makarelate talaga sa mga taong nahihirapan na mabuhay dito sa Australia. Katulad ng iba na kailangan ko ganito. Kasi meron akong kakilala dito na student din sila na ang tagal ng panahon na wala silang trabaho. Nakahanap sila ng trabaho pa 12 hours lang. Which is, nangihirap pa sila ng pera sa magulang nila, sa mga kamag-anak nila just to survive. Hindi ako makarelate doon kasi hindi ko naranasan. So, hindi ko mabigay yung opinion ko. Pero para sagutin yung tanong mo na kung madali mo bang mababawi, masasabi ko yes. Okay. Sigurado. So, yun lamang ang aking katanungan sa dating isang kusinero sa barko. Ngayon, nandito na sa Australia, work visa, isang chef, at ngayon masayang-masaya, nakikita ko sa sa aura ngayon. So, binibigyan kita, Mayor, ng pagkakataon na baka mayroon kang gustong i-promote or i-shout out. Nasa iyo ang camera. Yun lang, unang-una, gusto ko lang pasalamatan si Lord, syempre, sa mga hindi na sa pagpapabaya sa atin, kahit na nakakalimot tayo minsan. And then, pangalawa, promote ko lang yung channel ko, Kali in Australia. So, all about good vibes. Pagka nagustuhan niyo yung mga contents na pinagagawa ko, subscribe lang kayo. Pangatlo, shout out ko rin yung Peloton Work Ready sa patuloy na pagtulong sa mga Pilipino na makahanap ng opportunity sa Australia na walang binabayarang pera. Pangatlo, shout out ko din yung si Kusinerong Mayor. So, sobrang salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity para sa collab na to. So, I mean, parehas tayo na may similarities tayo, parehas tayong chef, parehas tayong seaman. Kumbaga, alam natin yung mga pinagdadaan, yung parehas na problema na pinagdadaan natin is just so happy na magkaiba lang tayo ng barkong pinagtrabahuan. Pero sobrang, kumbaga, nung sinabi mo sa akin na collab tayo, looking forward na talaga agad ako. So, alam ko na marami tayong mari-reach out. Marami tayong mari-reach out ng mga tao, mga kapwa natin, kusinero man o hindi, mga nagbabarko na, kumbaga, yung pagbabarko, hindi siya panghabang buhay. Siguro sabihin natin, gamitin mo itong panahon na to to prepare for better good. So, yun nga. So, sana nakaka-inspire tayo. At alam ko, nakaka-inspire tayo para sa mga kapwa natin na mga kabaro natin sa dagat. Tama. Ayun. At saka, pinaka-last siguro yung asawa ko, yung pamilya ko, yan. So, never-ending support, lalong-lalong sa asawa ko. Tsaka sa employer ko din dito sa Mindari na nagbigay sa akin ng opportunity. So, muli, ako ang inyong lingkod. Kasama ko si Kali in Australia at nagpapaalam na maraming salamat sa panunood. Ingat!